Lahat pa dito na, pasok na po kayo. Yung binasa po natin kanina, paki-plus mo na kapatid, yung 1 Peter chapter 2, verse number 2. Ang wika po dyan, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Okay. Halimbawa lang, si Adrian, nung siya'y sinilang ng nanay niya, inaalagaan siya ng nanay niya, di ba? Kaya sumikat yung kantang anak. Kung sinilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Merong Christian version yan. Nung isilang ka sa Kristyanismo, laking tuwa ng pastor mo. Binibisita ka, binabible study pa. Ikaw nga'y naglingkod na, masigasig sa Panginoon, ngunit dumating ang problema. Pambihira. Wag mo na tapusin. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo. Ano sunod? At ikaw ay nag-backslide na. Bihira, no? At ang una mong nilapitan, ang iyong pastor na luhaan. Pambihira, no? Okay rin yan, at least may nilapitan ka. Okay. So, immature Christian versus matured Christians. Ito po yan. So, tatingnan natin yung dalawa. Kasi nga kanina, ang lesson natin today is about usad. Dalawa lang yan. Usad, ibig sabihin, keep on moving forward, gradually, lalaki ka, or usad. How sad, di ba? Ang lungkot naman. Di ba? Ang lungkot. Para ba yung sa bahay, meron akong kalamansi, diyon, mga ganun kalaki. Ganun kalaki. Kahit anong dilig ko dyan, ganun lang talaga siya kasi siya ay nakalagay lang sa paso. Tuwing umaga, didiligan ko, mamayang gabi, didiligan ko na naman yan bago ako matulog. Kaya minsan nagtatanong ako, ano bang pinta nito, halaman lang naman to. Pero nakabigay sa akin na may bunga siya, di ba? Namumunga siya. Okay? Ibig sabihin, continuous po yan. Subukan ho ninyo, wag kumain ng isang meal. Hindi kayo nakagahan. Okay lang ba sa inyo? Hindi kayo makakain ng isang kainan? Okay lang sa inyo? Sir Alice, okay daw sa kanila? Okay daw sa kanila? Okay. Ibig sabihin, okay sa inyo, pero sa iba, hindi. Okay? Yan. So, ito po yan. Ano po natin? Ito po yung katangian ng immature Christian. Ang gusto nito ay gatas, milk. Okay? Yan. Yung matured Christian, ang gusto noon, strong meat. Maraming Kristiyano, palagi lang bini-baby. Inaamo-amo, kinakausap lagi. There was one time, ako po yung people pa nung araw, bagitong Kristiyano pala ako, may binabible study ako, my goodness. Tuwing Sabado, sinasabihan ko siya, bukas ho ay linggo, punta ka sa simbahan. Nung tumagal na, naasar na ako. 6 months kong binabible study, hindi naman nakarating simbahan. Sabi ko sa kanya, bukas ay linggo, tama ba? Sabi niya, ayoko makita ang pagbumukha mo simbahan. I don't like to see your face there. Sabi ko sa kanya, tulala siya. For the first time in life, marinig niya ganyan. Ayaw na ayaw kita makita simbahan. Kinabukasan ako ang aser. Dito kasi wala tayong aser, di ba? Sa Mother Church natin, may asering. Ganyan ang mga atayan namin. Aser. Yan. Tumayo ka, Adrian. Yan. Yan. Alam nyo, ganyan dapat. Di ba? Ganyan. Okay, thank you. Alam nyo, dapat hangaan nyo si Adrian.
Nakatapos na yan, mag-aral. May trabaho na yan. Nag-aral ng Bible School, pinaaral niya sarili niya. Amen, mga kapatid? Oh. Tapos sila humihingi pa sa kanya. May trabaho naman siya, di ba? Oh. Wala ka magawa, Adrian. Boyfriend ka eh. Okay? Danyo, ibang mga lalaki, pag nakatapos, tapos na yung karir, huwag kayong tumigil. Nakalagay sa Biblia eh, much study is weariness of the flesh. O, di ba? Aral. Kita niyo, Solomon, pati yung langgam pinag-aralan, pati yung daan ng hangin pinag-aralan, my goodness, pati yung highway across the sea pinag-aralan. Sa sobrang aral niya, naka-1,000 din siyang babae. Ewan ko, kasama sa pag-aaral yun. 300 wives, 700 concubines. Sama ba ko? Baliktad. Ha? Baliktad? Ang lupit na yung pag-aaral niya, naka 700 wives, 300 concubines. Kaya hindi ako nagpe-pray na, Lord, bigyan mo ako ng talino. Hindi kagaya ni Solomon. Ayoko ng ganong karaming babae. My goodness, yung isa nga lang, hirap na eh. Ang sikreto ng walang gulo, Pastor Ronel, hindi magulang buhay mo. Pag ito lagi, tandaan nyo, laging tama si Mrs. Kasi pagka ikaw ang tama, may tama ka. Tatamaan ka eh. Sa pag-aasawa, Johnny, yung wife, submit. You submit. Okay? Pero sa totoong buhay, siya magpasakop sa iyo. Realidad yan. Kaya pag nag-asawa na, Pastor Ronel, you have two citizenship. Pilipinoan ka na dyan. Pag sinabi ni Julie, maglaba ka na dyan, magsaing ka na dyan, maghugas ka na dyan, Canadian. Tama para Ramel, ano? Walang gulo ang buhay. Oh, walang gulo. Sa bahay, ganun din eh. Para walang gulo, maglaba na lang ako. Tahimik pa buhay ko. Pangalawa, easily offended. Yung immature na Kristiyano, madaling matisod. Natitigan lang ng pastor, iyak na. O ganoon, huwag kayong matakot. Di ba? Hindi lang kayo nabati. Wala na. Tapos na. Ay, hindi ako tinawag. May mga Kristiyano rito, pag hindi nabati sa birthday nila, ano ba yung simbahan na yan? Hindi mo lang ako nirecognize, hindi mo lang ako binati. So what? Kung hindi ka binati, at least wala kang gastos. Nagtatago, di ba? O, yun. Problema ba yun? Di ba lang ako na surpresa? My goodness naman yan. Huwag na. Yun, easily offended. Pag matured ka na, never offended. Kasi mature ka na, ikaw na yung nantitisod. Mature ka na eh. Diba? Siga ka na, ikaw na yung nabubuli ngayon. You're never offended. Oh. Bakit? Yung kahoy ba na ganito kalaki? Pag ginawakan yan, bali na yun eh. Eh kung kasalaki na ng paa mo, baliin mo, mababali ka. Oh, yun po yan. Reality of life yan. Another one. Dull of hearing. Pag bago kang Kristiyano, yung pakikinig mo, ang tanggal naman ni pastor. Ang bihira yan. Kakaasar. Paulit-ulit na lang. Totoo yan. Yung anak ko, si Joshua, akala niya, nakikinig yan. Pagdating ko sa bahay, may sermon yan. Sinisermonan ko ng anak ko eh. Alam sabi niyan? Dad, hindi ka nag-aral. Oh, sinasabihan ako ng bata ko, ng anak ko eh. Hindi ka nag-aral eh. Paano malalaman? Halata ka eh. Isipin mo yung, huwag nyo na nga yung comment ng anak ko eh. How much more kayo? Nakuha nyo ba ba din? Oh. Bata yun eh. Nakikinig siya eh. Kaya sa bahay, 4 na yung kritiko ko. Nung una, si Mrs. pa lang. Pangalawa, si Charles. Pangatlo, si Janjan. Pang-4, bunso. Anong gagawin ko? Di mag-aral. Ayaw mo pagdating sa bahay, meron kang ano?
Oh, sila ang number one critic ko eh. Pagdating sa bahay, yan, isermon ako niyan eh. Akala nyo, masaya ko ng sermon dito? Pag uwi ko, may sermon ako doon. Forward si mong alkala. O, di ba? Ang magawa, wala. Kaya dito pala, nagpo-forward na ako eh. Kasi pagdating ko, forward na naman eh. O, kala nyo siguro masaya ang buhay ko ha. Okay. Ano ba? Dalawa rin. Pag ikaw ay mature na rin, ang Kristiyano, you are paying. Hindi praying, kapatid. Pay. You pay attention. Okay? Kaya yung pag-aaral, magastos. Because you pay. May bayad eh. Pay attention. Okay? Yan po yan. Kaya pag ikaw ay mature na Kristiyano na, mahilig ka ng makinig ng salita ng Diyos. Another one. Hindi ko na binasa yung mga verses sa mahaba lang. Another one. Pag ikaw ay immature na Kristiyano, not able to teach, hindi ka marunong magturo. Ikaw ay mature na Kristiyano ngayon, ano meron? You are able to teach. Matuto ka ng magturo. Alin bang gusto mo? Yung tuturuan ka, lagi, o ikaw na yung marunong magturo? Di ba napakahirap pag ikaw laging tinuturuan? Ang hirap noon eh. Isipin mo, si Adrian, halimbawa lang, mula nung bata siya, ilang taong ka nag-milk? Anong taon ka tumigil paggagatas? 8 years old? 12, grabe ka naman. Oh. Alam nyo, pumunta ko ng Cotabato, sa Cotabato. Then merong high school ako nito meron akong kaibigan, yung Muslim ba, na babae. Kasama ko sa buong Mindanao sa contest. Inakita ko yung dalaga na yon, maganda. Isipin nyo, nagbiyahe ako from Surigao to Davao. Davao to high school ako noon. Kasi gusto ko siya. Ganun katindi. Pagdating ko doon, dumating ko alas 8 ng gabi. Hinahanap ko yung babae. Saan po ang bahay ni ganito? Isipin mo yan. High school ako, bumiyahin ako ng 16 hours para makita ko lang yung dalaga. Pagdating doon, ay nandoon po siya. Nakita ko nagbibiron. Umiinom pa pala ng gatas. Nung makita ko yun, talagang namangha ko eh. Walang hiya. Ito yung niligawan ko, nagagatas pa. Wag na. Sabi sa akin, tuloy po kayo. Hindi na. Sibat na. Diretso sa terminal. Uwi. Oh. I don't like that. But I travel 16 hours. Kung makita ko yun, I'm disappointed. Kahit gaano pa kaganda ng babae, nagagatas pa, patay ka. Oh. Pero kung nakita ko yun, nakasanlig light yun, okay to. Ha? Hindi, nakaka-discourage lang. Okay. Another one. Pag ilan na, spiritual baby. Pag ikaw ay immature, spiritual baby ka. Lagi kang bata lang. Inaalagaan ka lagi, iniingatan ka lagi, kinukumusta ka lagi, ikaw na lang lagi yung pinagpipray. Wala na. Pero pag ikaw ay mature na Kristiyano, spiritual parent ka, ikaw na yung nag-aalaga, ikaw na yung kumakalinga, mga kapatid. So there will be a time in your life na kayo po ay mag-progress from a baby to a matured Christian. Kayo naman yung magtuturo. Okay? The next, ang immature na Kristiyano ay what? Karnal. Kumusta na mga karnal? Taas ang kamay. Amen. Diba? Karnal. Pero pag ikaw, hindi ko na-elaborate yung carnality. Pag ang kanta mo lagi, makamundo, karnal ka. Huwag mo sabihin, wala akong kantang karnal. Marami akong kantang karnal. High school ako. First year high school ako. May crush ako. Kasi ang crush ko, unang-una, malaki ang mata. Yung babae, malaki ang mata. Humanga ako sa laki ng mata niya. Kaya memorize ko yung kanta na Your Eyes. Your eyes
Open wide as the Lord your way. O, kita mo yan. Memorize kong kanta na yan. First year high school ako, umibig ako sa babae na malaking mata. Iwan ko ba? Full moon. Kaya meron akong pangalawang kanta noon, yung full moon, moonlight. Moonlight. O, yun. Kanta ko yun. Kasi nga, puppy love yun. Nakuha niyo mga brad? Pabago-bago. O, pabago-bago. Kasi nga, bata ka pa eh. Bata ka pa. Karnal yan. Mga kanta mo, karnal. Mga kaibigan mo, mga karnal din. Yun po yan. Yun ang trip ninyo, tropa-tropa ninyo. Pero pagka ikaw ay matured, spiritual ka ngayon. Ang katropa mo, mga spiritual, yung mga nagsusulwining, yung mga giver, yung mga pinag-usapan na yung mga spiritual things. Yun po yan, ang barkada mo. Versus carnal Christian, baby. Ang gusto mo, mga green jokes, mga kamunduhan, di ba? Yan po yan. Pag-usapan nyo lagi yung mga K-pop, mga artista, o di ba? Mga chismis, doon sa kung saan-saan. Pero pagkakausapin ninyo na yung mga buhay nila ni Pedro, ni Moses, wala kang gana doon. Oh. Kasi nga, carnal. Okay, last. Pagka mature ka, you are following men. You just follow men. Pag ikaw ay mature, you are following Christ. Ang tanong, uusad ka ba? Or you are usad? Okay? Lalago ka ba o manatili ka? So, dapat lumago ka sa pananampalataya. Amen, mga kapatid? Kaya kanina, nagbigay ako ng 6 na mga tanong. Sa 6 na yon, kumusta na ang buhay mo? Meron bang paglago? Okay? Kasi nga, mga kapatid, dito sa binasa natin, tingnan nyo ha, binasa natin as we close. As a newborn babes, desire the sincere milk of the word. Maigi pa itong sinabi ni Pedro, kasi nga kung ikaw'y bata pa sa pananampalataya, you have a desire of the sincere milk of the word. Yung salita ng Diyos, yung purong salita ng Diyos, gusto mo yan. You desire it. Why? Because you want to grow. Nakalagay dyan, that you may grow thereby. So yun po yan, nais mong ikaw ay lumago. Pag ikaw naman ay lumago na, nagmamature ka na, naka5 taon ka na sa pananampalataya, naka3 taon ka na sa pananampalataya, naka10 taon ka na sa pananampalataya, hindi ka na dapat matitisod. In my early years, sa Kristyanismo ko, ang dami kong kinakatisuran. Pag kumanta kami ng ligaya ng buhay, ligaya ng buhay, pag dito siya, doon ako. Ayoko karap eh. Oh, di ba? Bakit? Pero nasa church ako. Tinitingnan ko siya, doon siya, dito ako. Di ba? Walang pansinan. Oh. Magsimba ka, magsimba din ako, bahalak sa buhay mo. Nasaan na yung mga tao na yon? I never see them. Kahit yung nagdala sa akin, wala na. Yung nag-akay sa akin, wala na. Yung nagsulwining sa akin, wala na. Sana sila. Oh. Yun po yan, mabudin. That if you want to remain, kaya lagi ko sinasabi, prove yourself. Prove your worth. Hanggang saan ka? Ianak ka ng Diyos. Yung Diyos mo naman na pinaglingkuran mo, abay manatili ka. Do not listen to other people. Do not listen to other Christians. My goodness. Ilan na yung mga pastor nagsabi sa akin noon, ayan si Bong, walang magandang gagawin sa buhay yan. Merong Kristiyano, gusto magbigay sa akin ng sakyan. Anong sabi sa akin? Siniraan ako. Pag binigyan mo ng sakyan si Bong, nako, mahilig yan pumunta sa Mabini. Manchichicks yan doon. Ba, okay ah. Mukha naman akong chick boy. Hindi ako binigyan. Kasi daw, baka manchichik ako. Oh. Nasaan na yung binigyan? Wala na. Yung naninira, hayaan nyo lang. Basta, sa puso ninyo, sasabihin nyo sa Diyos, my heart is fixed, O God. My heart is fixed.
fixing the heart that you are going to serve the Lord. Amen, mga kapatid? Kaya dito pa lang, you are going to fix your heart. Yung pagkakamali, nade-discourage ka, normal yan sa buhay Kristiyano. Bakit? Subukan mo ang ulam mo adobo. Hindi ka ba ma-discourage yan? Madi-discourage ka. Umaga, adobo, tanghali, adobo, hapunan, adobo. Madi-discourage ka. Nung umaga, gustong-gusto mo. Nung tanghali, gustong-gusto mo pa. Nung gabi na, nakakasuka na. Oh, nakuha niyo ba yun? Kasi paulit-ulit eh. Ito mga badal. Ngayon, dapat kayo ay mag-grow. So, dapat mag-level up kayo sa Christian life ninyo mga badal. Okay? So, tanggalin ninyo yung madali kayong matisod. Tanggalin niyo yung hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Tanggalin niyo yung hindi niyo kayang magturo. Tanggalin niyo yung pagka-immature na para kayong mga baby. Di ba? Lagi kayong dinodenduyan. Di ba? Gusto niyo yung mensahe na lagi kayong yung iugoy-ugoy na hindi ganon mga kapatid. Dapat may pagkatao na saktan din ang damdaman ninyo. Okay? Hindi yung lagi lang kayong gusto lang kayo i-uplift ng ng salita ng Diyos dito. No. Hindi pwede yan. Okay? Hindi pwedeng lagi lang kayo sunod-sunod. May mga idol kayo na sinusundan ng mga tao. No, hindi ganon. Sundan nyo ang Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. Tumayo po tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much. Harinawa, yung mga anak nyo dito, huwag manatiling bunsay. Huwag manatiling mga karnal. Huwag manatiling mga immature, mga baby Christian. Harinawa, sa gabing ito, they will make a commitment to mature. Yung hindi na sila matitisod, yung sila na ngayon yung nagtuturo, yung sila na ngayon yung mga spiritual parent, yung sila na yung sumusunod sa inyo, O Diyos. What the Bible says. I do hope and pray that you will make a commitment tonight that you will be a mature Christian. Mag-mature ka, mag-level up ka, tumanda ka sa pananampalataya. So if God has something for you tonight, and God's speaking to your hearts right now, feel free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer. Make a commitment to mature. Na ikaw ngayon, sabihin mo sa Diyos, Oh Heavenly Father, I want to be a spiritual parent. Ako na yung spiritual na magulang, ako na yung spiritual na ate, ako na yung spiritual na kuya, ako na yung magtuturo sa iba. Hindi yung ako lang lagang tuturuan. Make me a Christian like that. Make me a person like that. Sige po, mga kapatid. If you have prayer request, you can come and talk to the Lord in prayer. Nais mong ikaw ay tumibay yung pananampalataya, nakulangan ka sa paglilingkod at nais mong ituloy-tuloy ang iyong paglilingkod. Not be shy. Stand up. Fix your heart. Sige po, mga kapatid. Thank you, Father, for what you have done in our lives. Thank you for your care for the whole day. Thank you for your protection, guidance, and provision in our lives. Thank you that we have a gathering like this in order for us to grow in our spiritual life. At hanahari nawa, O Diyos, na kami nandito ay mga mature na mga Kristiyano, manatili na maglingkod
come what may, kung ano mangyari sa buhay namin. Hindi po kami contractual na mga Kristiyano. Dapat mga tapat at magpatuloy na maglingkod hanggang sa kalawang pagbabalik. Ingatan niyo po ang mga anak po ninyo. Those are traveling. Give them traveling mercies. Yung mga kapatid po namin na walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay, mga nanghina pala, sentram, daan, pagalingin. At hari ng mga Diyos, suman sa pag-aral, bigyan po sila ng talino that they will excel in their studies. At ganoon din po. It's my prayer that all of us ay manatiling tapat sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik po ninyo, O Diyos. Lahat na ito ang idadalangin pinapasalamatan sa madali sa pangalan ni Kristo, sabi Diyos kapaligtas. Amen. God bless us all.